Nagbubukas ang kwento sa kailaliman ng piitan, kung saan mag-isang nilalabanan ni Oren Dura ang mga halimaw na uri ng kuneho. Matapos mapabagsak ang isang monster rabbit, napagtanto ni Oren ang isang mahalagang bagay, hindi pa humihina ang kanyang husay sa espada, at kaya pa rin niyang magpatuloy bilang isang mandirigmang espada. Biglang dumating ang isang grupo ng mga goblin. Ikinas ni Oren ang strength up, isang suportang mahika, sa kanyang sarili, pinatitibay ang kanyang katawan at sandata. Kalma niyang pinuksa ang mga ito, pinatutunayan na ang support magic ay maaaring maging nakamamatay kapag pinagsama sa mahusay na swordsmanship. Gayunpaman, may mahigpit na limitasyon ang kanyang lakas. Ang bawat enhancement spell ay tumatagal lamang ng eksaktong 3 minuto, kaya napipilitan si Oren na palaging bantayan ang oras habang nasa gitna ng labanan. Ang pakikipaglaban habang binibilang ang bawat segundo ay sumusubok hindi lamang sa kanyang pisikal na kakayahan kundi pati sa kanyang disiplina sa isipan. Kung ang karamihan sa mga adventurer ay matataranta sa ganitong presyon, si Oren ay lalo pang nagiging mahusay. Isang araw, biglang nagbago ang kanyang buhay nang kausapin siya ng leader ng grupo na si Oliver, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ipinaliwanag ni Oliver na matagal na niyang binabalewala ang lumalaking agwat ng lakas sa loob ng partido dahil sa katapatan at mga alaala ng nakaraan, ngunit hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Ang pananatili ni Oren sa grupo ay nagiging pabigat sa kanila. Bagamat sinubukan ni Oliver na pag-aani ng sitwasyon, mas walang awa sina Ellie at Derek, tahasan nilang tinawag si Oren na pabigat at sinabing mas magiging maayos ang grupo kung wala siya. Kahit hindi ito tahasang sinabi ni Oliver, sa huli ay sumang-ayon siya at hiniling kay Oren na pormal na umalis sa partido. Wasak ang puso ni Oren habang inaalala niya ang kanilang pinagsamahan, kung paano nila binuo ang partido 8 taon na ang nakalipas, sabay na umangat hanggang S-rank, at maging ang unang grupong nakaabot sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon. Hindi niya maunawaan kung bakit siya iniiwan ngayon. Kinilala ni Oliver ang kahalagahan ni Oren bilang isang support mage, ngunit inilahad din niya ang tunay na dahilan ng desisyon, sa isang kamakailang joint raid, nasaksihan niya kung paano lumaban ang enchanter ng isa pang S-rank party, at kumpara sa kanya, napakakaraniwan at kulang ang support magic ni Oren. Hindi ito may kakaila ni Oren. Kahit gaano siya magsanay, hindi kailanman umabot sa parehong antas ang kanyang support magic. Ipinagtanggol niya ang sarili. Sinasabing mahina lamang ang kanyang mahika dahil orihinal siyang itinakdang maging swordsman at lumipat lang sa enchantments upang balansehin ang partido. Ngunit pinutol siya ni Derek, pinaalalahanan siyang napilitan lang siya sa papel na iyon dahil mas mahusay na swordsman si Oliver. Bagamat maraming kayang gawin ngunit pangkaraniwan sa lahat ng aspeto, wala na raw lugar si Oren sa isang elitistang S-rank team, lalo na't may nahanap na silang kapalit na enchanter. Wala nang masabi pa. Umalis si Oren. Habang palabas siya, ibinigay ni Ellie ang huling hampas, sinabing masaya siyang hindi na makikialam si Oren sa kanila at nabagamat sapat ang kanyang kakayahan para sa A-rank, ang isang kasing inferior niya ay hindi nararapat sa isang S-rank na partido. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Oren na magpas siya, mag-isa na siyang kikilos at patutunayan ang kanyang halaga. Matapos ang kanyang pangangaso, nagtungo si Oren sa isang teleportation crystal upang irehistro ang access papunta sa ika-7 palapag. Doon, narinig niya ang isang partido na nagkakagulo sa takot. Inatake raw sila ng mga orc at napilitang tumakas, iniwan ng isang miyembro sa likuran. Ipinilit ng leader ng grupo na tama ang kanilang naging desisyon, sinasabing masyado silang mahina para lumaban. Nang marinig ito, tinamaan si Oren. Hindi niya matanggap ang isa na namang pag-abandona, kaya hinarap niya ang grupo at ininsulto ang leader dahil sa pag-iwan sa isang kasamahan para mamatay. Nang may isang miyembro ang sumugod sa kanya, madali niya itong pinabagsak at mariing tinanong kung saan nila iniwan ang babae. Sa ibang bahagi ng piitan, ang iniwang babae ay napapalibutan ng mga orc. Ang kanyang barrier magic ay sandaling humahadlang lamang bago tuluyang mabasag. Habang nilalamon na siya ng kawalan ng pag-asa, isang wind spell ang biglang nagpalipad pabalik sa mga orc. Dumating si Oren, humakbang sa pagitan niya at nang tiyak na kamatayan. Habang umaatake ang mga orc, hinarap niya sila ng diretso, ikinakast ang support magic sa sarili sa gitna ng labanan, hiniwa sa dalawa ang isang orc, at in-enchant ang kanyang espada ng sharpness V upang tapusin ang natitira.
Bagamat ipinaliwanag ng dami ng kalaban kung bakit tumakas ang partido, ang laban ay lubos na kayang-kaya ni Oren. Nabigla ang babae, si Sofia, at sa tindi ng emosyon ay napaupo siya at napaiyak. Siniguro ni Oren ang kanyang kaligtasan at inihatid siya palabas ng piitan. Bago sila maghiwalay, ipinakilala niya ang sarili bilang Sofia Clottel. Agad nakilala ni Oren ang prestihiyosong pangalan at sagisag ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamakapangyarihang guild sa kaharian. Dahil sa labis na pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, iginiit ni Sofia na ilibre siya ng hapunan, at kahit nag-alinlangan, sa huli ay pumayag si Oren. Sa restoran, napansin ni Oren ang parehong sagisag sa karatula, na lalong nagpatibay sa katayuan ni Sofia. Lalong nag-alala si Oren nang makita ni Sofia ang kanyang nakatatandang kapatid na si Selma Clottel, na nakaupo sa loob. Si Selma, ang leader ng pinakamalakas na S-rank party ng Silver Rabbits at ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente, ay hinarap si Oren. Inakala niyang may late night date ito kasama ang kanyang 14 anyos na kapatid. Lumala ang hindi pagkakaunawaan hanggang sa ipinaliwanag ni Sofia na iniligtas ni Oren ang kanyang buhay. Nang lumabas ang buong katotohanan, taos-pusong humingi ng paumanhin si Selma. Habang nag-uusap sila, inamin ni Oren na hindi na siya kabilang sa hero party. Nagulat si Selma, lalo na't naaalala niya si Oren mula sa kanilang joint raid at alam niya mismo kung gaano ito kahusay. Nakakita siya ng pagkakataon at inalok si Oren ng isang bayad na posisyon sa isang teaching expedition para sa mga bagong recruit. Bagamat ikinararangal niya ang alok, tinanggihan ito ni Oren. Ipinaliwanag na nais na niyang mag-adventure ng mag-isa at ayaw na niyang malimitahan sa papel ng support magic. Dahil sa taos-pusong pakiusap ni Sofia, napaisip muli si Oren, at sa huli ay pumayag siyang pag-isipan ang alok, sa isang kondisyon, kung sasali siya, lalaban siya bilang isang swordsman, hindi lamang bilang enchanter. Bagamat nagduda si Selma sa kanyang husay sa espada, tinanggap niya ang kondisyon at sinabi kay Oren na magtungo sa punong tanggapan ng Silver Rabbit kinabukasan ng umaga kung magpapasya siyang sumama. Bago umuwi, dumalaw si Oren sa isang pamilyar na tindahan ng mga sandata. Nagpasalamat ang matandang may-ari sa kanya dahil sa pagtulong niyang mapalago ang negosyo noon, ngunit humingi ng paumanhin si Oren, ipinaliwanag na hindi na siya bahagi ng hero party at wala na siyang impluwensya. Pinakalma siya ng matanda. Sinabing ang halaga ni Oren ay hindi kailanman nakatali sa kanyang titulo. Bayani man o hindi, siya pa rin ang parehong tao, isang taong tumutulong sa kapwa. Hinikayat niya si Oren na mamuhay para sa sarili at piliin ang sarili niyang landas. Kinabukasan ng umaga, nagulat si Orhan Dura sa punong himpilan ng Silver Rabbit. Nang makita siyang mukhang malusog, tinanong siya ni Selma kung nakakaramdam siya ng ginhawa matapos iwan ng Heroes Party. Sumagot siya na parang ganoon nga ang pakiramdam. Ilang sandali lamang, nagpasalamat kay Orhan si Vince Bars, ang leader ng clan, at inamin na marami na siyang narinig tungkol sa kanya, kabilang ang hindi kanais-nais na pangyayari sa pag-alis niya sa Heroes Party. Iniiwasan ni Orhan ang paksa at sa halip ay nagtanong tungkol sa mga detalye ng teaching expedition. Ipinaliwanag ni Selma na sa loob ng 3 araw, pupunta sila sa 51st floor ng Great Southern Labyrinth. Sa unang araw, hihinto sila sa ika-21 na palapag, sa ikalawang araw sa ika-36 na palapag, at pagkatapos ay magpapatuloy ng mas malalim. Habang ipinaliliwanag ito, ipinakita ang isang naunang sandali nang ipinaalam ni Selma kay Vince ang pag-alis ni Orhan sa Heroes Party at inilarawan ito bilang malaking pagkawala, dahil malinaw na magiging mas mahina ang koponan nang wala si Dura. Sumang-ayon si Selma sa pagtataya. Ipinaliwanag na pinataas ni Orhan ang buong partido sa pamamagitan ng kanyang support magic. Bagamat mas mahina ang kanyang mga spells kumpara sa karaniwan, pambihira ang bilis ng kanyang enchantment, halos 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa rito, nakita niya si Orhan na nagkukwento ng mga orihinal na spells, at nakilala niya ang kakayahan ni Orhan sa pagsusuri ng sitwasyon, paghula ng galaw ng kalaban, at pagbibigay ng tamang suporta sa magic sa perpektong oras. Taglay niya ang lahat ng kinakailangang katangian ng isang enchanter, kaya't malaki ang kahalagahan ng kanyang pagkawala sa Heroes Party. Naniniwala si Selma na muling angat sa tuktok ang Silver Rabbits. Matapos marinig tungkol sa batang iyon sa joint operation, nahirapang tanggapin ni Vince Bars na napabayaang mailagay sa tabi ng ganito lang si Orhan Dura.
Gayunpaman, ipinaliwanag ng kanyang tauhan na bihira lang mabigyan ng tamang pagkilala ang mga enchanter. Dahil kilala mismo si Selma, madalas siyang sobra ang pagpapahalaga, samantalang ang mga tunay na bihasang enchanter tulad ni Orhan ay itinuturing na pangkaraniwan at madaling palitan. Sa kasalukuyan, matapos marinig ang buong briefing, ni-review ni Orhan ang plano. Magkakaroon ng 10 rookie teams at 5 escort, kasama siya at si Selma. Magpapalit-palit ang mga rookie teams sa pakikipaglaban sa mga halimaw, habang ang mga escort ay sasali lamang kung may mangyaring hindi normal. Tinanong ni Orhan kung bakit 5 escort lamang ang itinalaga sa halip na mas maraming high-rank members, dahil sa palagay niya, mas mababawasan ang panganib kung mas marami ang proteksyon, lalo na sa sobrang siksik na schedule na maaaring delikado para sa mga baguhan. Sagot ni Selma na habang layunin nilang dalhin ang mga rookie sa 51st floor, kailangan nilang harapin ang hirap upang lumago sa misyon. Naiintindihan ni Orhan na hindi iyon ang totoong dahilan, kahit hindi niya alam kung ano ito, at alam niyang hindi nila ibabahagi sa isang outsider. Gayunpaman, inalok niya ang kanyang tulong at pinasalamatan siya ni Vince Bars. Ipinaliwanag ni Vince na ang bayad para sa enchanter ay 2 gold coins agad-agad, at 10 pa kapag naging matagumpay ang misyon. Ikinonsidera ni Orhan na mabuti ang alok, kahit na inamin niyang sobra ang bayad, dahil maaari na nitong sakupin ang buong gastos ng isang karaniwang mamamayan sa loob ng 1 taon. Sagot ni Selma na ang halagang iyon ay sumasalamin kung gaano siya pinahahalagahan, kaya't nangako siya na ibibigay ang kanyang pinakamahusay. Ilang oras ang lumipas, dumating si Orhan Dure sa pasukan ng dungeon kung saan magsisimula ang ekspedisyon, at naroon na ang mga rookie na nagtitipon at naghahanda. Nang batiin siya nina Selma at Sofia, napansin niya na suot pa rin ng babae ang parehong kasuotan tulad ng dati, marahil ang standard na uniform para sa mga baguhan. Sinabi niya sa kanya na maganda siya sa suot na iyon, na ikinapula ni Sofia habang nagpapasalamat. Hindi mapigilan ni Selma na pansinin ang reaksyon ng kanyang kapatid, kaya sarcastically niyang sinabi kung gaano kagaling si Orhan sa pagbibigay ng papuri sa mga babae, at kasunod nito, tinanong kung may girlfriend siya. Kinuskos niya ang ulo at sumagot na wala, dagdag pa na marahil natutunan niya kung paano makisalamuha sa kababaihan dahil sa mga babae sa dating team niya. Naalala ni Selma na minsang nanirahan ang Heroes Party nang magkakasama sa iisang mansion. Nang tanungin ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon, ipinaliwanag ni Orhan na naninirahan siya sa isang inn. Biglaang nataranta si Selma, maling inintindi ang kuryosidad ng kapatid bilang balak na dalawin siya, kaya't dali-daling nilinaw ni Sofia na siya'y simpleng curious lamang. Binago ang usapan, tinanong ni Selma kung bakit lumalayo si Orhan sa mga rookie. Ipinaliwanag niya na bilang isang outsider, pinili niyang manatili sa likuran upang hindi dagdagan ang tensyon ng grupo. Sa ganitong pananaw, hiniling ni Selma na tulungan niya ang grupo na kumalma habang ipinapadala niya si Sofia upang muling makasama ang kanyang koponan. Di nagtagal, sinundan ni Orhan si Selma habang nilalapitan niya ang 3 adventurer na itinalaga bilang escorts. Pinuri ng Silver Rabbit si Orhan Dura at tiniyak sa kanila na magiging maasahang kakampi siya, isang pahayag na agad tinanggap dahil sa mataas na tingin ng grupo kay Selma. Gayunpaman, hiniling ni Orhan na huwag masyadong itaas ang inaasahan, lalo na sa harap ng iba. Nang sabihin ni Orhan na siya ang magsisilbing attacker, ipinakilala ng lalaking may asul na buhok ang sarili bilang si Anthem, isang defender. Si Bernard, ang isa pang lalaki, ay isa ring defender, habang si Kathy ang healer. Nakita ni Orhan na balansyado ang koponan, ngunit napagtanto niyang kung wala siya, mapipilitan ng iba na maging attacker, na lalong nagpapatindi sa kanyang alinlangan sa plano. Napansin ni Selma ang kanyang reaksyon at naalala ang naunang pag-uusap niya kay Vince Bars. Sinabi ni Vince na naiintindihan niya ang kanyang pagkadismaya sa pagkawala ng isang malakas na asset, ngunit pinaalalahanan siya na si Orhan ay isang enchanter tulad niya. Sa pangkalahatang balanse, hindi siya maaaring manatili sa unang squad, isang punto na sa huli ay tinanggap niya. Pinagsisihan ni Selma na hindi nakausad kahit ng isang hakbang ang kanyang clan mula noong nakaraang taon, kaya't naniwala siya na maaaring hindi na muling mabawi ng Silver Rabbits ang kanilang nawalang katanyagan. Dahil dito, inimbitahan niya si Orhan Dure na sumali sa ekspedisyon. Gayunpaman, pumayag lamang si Orhan sa kondisyong magagamit siya bilang swordsman.
Ang tanging maaasahan niya ay talagang magsisilbing frontline attacker si Orhan kapag naging matindi na ang laban. Pagkatapos makaalis sa escort team, dinala ni Selma si Orhan sa mga rookie upang pormal silang batiin. Lumapit siya at hinikayat ang atensyon ng lahat, at inihayag ng leader na sisimulan na nila ang pagbaba patungo sa 51st floor ng Great Southern Labyrinth. Kinikilala niya ang kanilang kaba, alam kung gaano kahirap marating ang ganoong kalalim sa simula pa lamang ng kanilang karera, ngunit tiniyak niya na huwag silang mag-alala, dahil may dala siyang makapangyarihang kakampi sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ipinakilala niya si Orhan Dura at ibinunyag na siya ay nakarating na sa 94th floor, isang lalim na kahit ang mga kilalang tao sa kaharian, kabilang si Selma mismo, ay hindi pa nararating. Namangha ang mga bagong dating, at mabilis na kumalat ang mga bulong tungkol sa kanyang kahanga-hangang nagawa. Sa kabila ng hiling ni Orhan kay Selma na huwag siyang pasanin ng labis na inaasahan, idineklara niya na siya ang pangunahing batayan sa loob ng dungeon at idinagdag na minsang miyembro siya ng Heroes Party. Agad itong nagpatanyag sa kanya sa hanay ng mga trainees. Pagkatapos ng pananalita, nagreklamo si Orhan Dura na inilagay siya ni Selma sa halos banal na pedestal. Iginiit ni Selma na kinakailangan ito, dahil nakakatulong itong panatilihing kalmado ang mga rookie. Gayunpaman, sa isip ni Orhan, ang tanging dahilan kung bakit gusto niya noon ang titulong hero ay upang matulungan ang kanyang lolo sa tindahan, at umaasa siyang hindi magiging istorbo ang atensyong ito. Pagkatapos, hiniling ni Selma na samahan niya ang Team 10, na binubuo ng mga pinaka-promising na bagong dating, na madaling maabot ang mid-floors kung matututo silang makipagtulungan. Sandaling hinawakan niya ang kamay ni Orhan upang aliwin siya, kahit hindi sigurado si Orhan kung dapat bang magtiwala ng ganito sa isang outsider. Sa kabila nito, nagpunta si Orhan Dura patungo sa tatlong rookie ng Team 10, kabilang si Sofia. Naramdaman ni Orhan na may nawawala, ngunit matapos tiyakin na naruroon ang lahat ng miyembro, nagmuni-muni siya kung gaano panganib ang bumuo ng isang koponan na kakaunti lamang ang rookie. Ang batang lalaki sa trio ay may kumpiyansang nagsabi na walang makakasabay sa kanilang bilis, na nagpaisip kay Orhan kung anong klase ng tao ang lalaki kung ganito na siya kaarogante sa murang edad. Hiniling ni Orhan sa mga rookie na ipakilala ang kanilang sarili. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang si Logan Hayward, isang enchanter na ipinagmamalaki na isang araw ay malalampasan niya si Selma. Sunod, ipinakilala ni Caroline Inglet ang sarili bilang isang defender. Napansin ni Orhan na kaunti lamang ang dala niyang kagamitan para sa kanyang papel, at ipinaliwanag niya na iniiwasan niya ang armor at shield. Mas gusto niyang umiwas kaysa mag-block, dahil hindi niya matiis ang iniisip na mahawakan siya ng mga halimaw. Gayunpaman, dahil sa matinding pagnanasa na patayin sila, pinili niya ang isang klase na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa malapit na distansya. Napansin ni Orhan na mas mahirap umiwas kaysa magdepensa gamit ang shield, lalo na para sa isang baguhan tulad ni Caroline, at tinanong kung may tumutol sa desisyon niya sa kanilang clan. Inamin ni Logan na may iba nga na tumutol, ngunit sinabi niyang binalewala ito ng kanilang kasama at pinili ang sarili niyang desisyon. Ang kanyang puna ay muling nagpasiklab ng argumento, at upang itigil ang walang kabuluhang pagtatalo, hiniling ni Orhan Dura sa huling miyembro ng trio na ipakilala ang sarili. Ipinahayag ni Sofia Clottle ang kanyang pangalan at ipinakilala ang sarili bilang rear line attack mage. Pagkakakumpleto niya, nagpatuloy sa pagtatalo sina Logan at Caroline, na nagpaisip kay Orhan na hindi magiging madali ang misyon. Sa kanyang pagkabigla, nanahimik ang grupo sa sandaling pumasok sila sa labyrinth. Pagkatapos, tinanong ni Caroline kung bakit sasama sa ekspedisyon ang dating miyembro ng Heroes Party, dahil inakala niya na magkalaban ang kanilang mga clan. Inuulit ni Orhan ang paliwanag ni Selma, sinasabi na hindi na siya kabilang sa prestihiyosong grupong iyon. Nang pilitin siya ng paliwanag, mariing tumanggi siyang sumagot. Binago ang usapan, inakala ni Caroline na dapat kilalanan ni Sofia ang escort, dahil sinabi nito na may magtatanggol sa kanila na isang kamanghamanghang tao. Ipinilit niyang malaman kung si Orhan ba iyon. Natrap si Sofia. Nangingitim ang pisngi, ngunit inamin na minsang iniligtas siya ni Orhan Dura, na napakalakas niya, at dati siyang miyembro ng Heroes Party. Dagdag pa niya, sinabi ng kanyang kapatid na huwag siyang mag-alala, dahil nariyan si Dura, kahit na hindi niya nakikita ang sarili bilang isang hero. Kahit na ganito siya tinitingnan ni Sofia,
Nagtataka ang Enchanter kung pinuri siya ni Selma ng labis upang aliwin lamang ang kanyang kapatid. Bigla, dalawang lobo na tahimik na sumusunod sa kanila ang tumalon patungo sa grupo, ngunit nahuli sa isang magical trap na inilagay ni Orhan sa ruta. Pinatunayan nito na tama ang kanyang paghahanda ng ganitong mga kagamitan, lalo na para labanan ang mga biglaang pag-atake mula sa likuran nang hindi nasasayang ang oras. Mahalaga ang oras, at anumang pagkaantala ay dapat ilaan lamang sa mas mahihirap na laban. Pagkatapos, nang maabot ng Team 10 ang 20th floor, sapat na ang pagmamasid ni Orhan sa mga rookie upang malaman na hindi sila magiging malaking hadlang sa natitirang bahagi ng ekspedisyon. Sa simula, inakala niyang mayabang lamang si Logan Hayward, ngunit nakilala niya itong tunay na talentadong Enchanter. Kung magaling si Logan sa matagalang labanan, magiging napakahalaga siya sa isang future A-rank team. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang talento, mahina siya sa pagbibigay ng utos, isang kritikal na kakulangan para sa kanyang papel, bagamat maaari niyang malampasan ito sa karanasan. Napatunayan ni Caroline Inglet na napakabilis, tulad ng inaasahan sa isang dodge-based defender, ngunit may dalawang malinaw na problema siya. Una, umaatake siya ng pabaya at walang plano, at bagaman siya ang nasa frontline, nakakabahala ang paraan ng kanyang pagpapakita ng sarili. Pangalawa, umaasa si Caroline Inglet sa dalawang daggers lamang. Bagamat akma ito sa kanyang fighting style, hindi ito nagbibigay ng sapat na offensive power para sa koponan. Samantala, si Sofia Clottle ay hindi kasing kahanga-hanga ng dalawa, ngunit lampas na siya sa karaniwang rookie. Medyo passive siya sa labanan at nag-aalangan sa mga kritikal na sandali, ngunit malamang magbabago ito kapag mas naging maayos ang koordinasyon niya sa mga kakampi. Wala rin siyang malaking kahinaan, kaya mataas ang inaasahan sa kanyang paglago sa hinaharap. Sa tulong ng 3 escorts, tinalo ng grupo ni Selma ang 20th floor boss, at pagkatapos ay inutusan ang mga rookie na irehistro ang floor sa kanilang guild cards, na nagtatapos sa ekspedisyon sa araw na iyon. Sa oras ng pahinga, lumapit ang Enchantress kay Orhan Dura upang marinig ang kanyang opinyon sa unang araw. Sumasang-ayon siya na may malaking potensyal ang Team 10, ngunit nagsisisi sa kanilang mahina na teamwork. Inaamin niyang partikular na nag-aalala siya tungkol kay Caroline, bagamat iginiit ni Selma na malaki ang pag-unlad ng babae, na nag-iiwan kay Orhan sa pag-iisip kung paano kaya siya kumilos noon kung ito na ang itinuturing na progreso. Kinabukasan, nagulat si Orhan Dura nang makita ang front page article na nag-aanonsyo ng bagong Enchanter ng Heroes Party, na hayagang inilalantad ang kanyang expulsion. Napahiya, pinagsiksik niya ang dyaryo sa kanyang mga kamay. Nag-aalala rin siya na maaaring nabasa ito ng ilang rookie at ngayon ay tinitingnan siya ng iba, eksaktong ang ayaw niyang mangyari. Habang umaalis siya sa inn patungo sa meeting point, lumapit si Luna, isang babae na matagal na niyang hindi nakita. Noong siya ay bahagi pa ng Heroes Party, kahit lumalala ang pagtrato sa kanya, palaging mabait si Luna. Ngunit nang siya ay ma-expel, wala siya, nag-aasikaso sa kanyang pamilya. Hindi maiwasan ni Orhan ang magtanong kung baka nagbago ang lahat kung naroon siya noon. Muling hinarap ang komplikasyon ng kanyang dating koponan, na pagtanto ni Dura kung gaano ito kabigat sa kanya. Halos nakiusap si Luna na bumalik siya sa party. Nang tanungin niya kung pareho ang damdamin ng iba, inamin ni Luna na siya lamang ang humihiling ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, kung babalik si Orhan Dura, nangangako si Luna na gagawin niya ang lahat upang kumbinsihin ang iba. Bagamat nagulat, nakita niya ang tindi ng determinasyon sa mga mata nito. Sumagot siya na huli na ang lahat, lalo na pagkatapos basahin ang artikulo. Hawakan ni Luna ang kanyang kamay at pinaalala sa kanya na nangako silang tapusin ang Great Labyrinth ng magkasama. Tumigas ang ekspresyon ni Orhan, hinihila niya ang kanyang kamay at sinabi na kasama sa pangako si Oliver, ang nag-expel sa kanya, kaya imposible itong tuparin. Naiinis, umalis siya. Tahimik na inaamin na sana ay manatili silang tatlo ng magkasama, tunay na umaasang igagalang nila ang pangako. Ngunit alam niya na walang balikan, wala nang tahanan si Orhan Dura. At dito na nagtatapos ang ating episode, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga idol para sa mga bago pang update. Habang papalapit si Orhan sa entrada ng dungeon, nag-aalala siya kung paano siya titingnan ng mga bata matapos basahin ang artikulong nagsasabing siya ay pinalaya sa hero party dahil sa pagiging masyadong mahina. Pagdating niya sa tagpuan,
nakita niya ang mga estudyante na nag-uusap-usap, nagtatanong kung bakit hindi niya binanggit ang kanyang pagkakatanggol. Bago pa man makapagsalita ang kahit sino, dumating si Selma. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapataas ng ekspektasyon ng mga bata kahapon tungkol kay Orhan bilang miyembro ng Hero Party, na hindi niya alam na pinalayas na pala ito. Tiniyak ni Orhan sa kanya na hindi kailangan humingi ng tawad, inamin niya na bahagya rin siyang may kasalanan dahil naging malabo ang kanyang paliwanag. Kahit ano pa ang estado niya sa party, nakarating siya sa ika-74 na palapag kahapon at nagpakitang gilas. Isang artikulo lamang ay hindi sapat na dahilan para pagdudahan ang kanyang kakayahan. Buong tiwala sina Caroline at Sofia kay Orhan, ngunit tila nagduda si Logan. Tinanong niya kung totoo ang nasabing artikulo. Inamin ni Orhan na halos tama ito, tinanggal siya sa Hero Party dahil sa kahinaan, ngunit binigyang diin niya na ang mahina ay relatibo. Tiniyak niya sa kanila na kaya pa rin niyang gabayan sila ng ligtas hanggang ika-51 na palapag. Habang tinanggap ito ng iba, nanatiling hindi kumbinsido si Logan, pinaghihinalaan na baka hindi sapat ang kakayahan ni Orhan. Pumasok sila sa dungeon na may layuning marating ang ika-35 na palapag bago matapos ang araw. Bilang kanilang supervisor, hindi aktibong makikialam si Orhan hanggang sa marating nila ang ika-31 na palapag. Hanggang sa puntong iyon, makakapanood na lamang si Orhan, handang makialam kung sila'y madulas. Ngunit dahil sa kanilang galing, naging madali ang mga mas mababang palapag. Pagdating sa ika-31 na palapag, kinuha ni Orhan ang pamumuno at namuno mula sa unahan. Biglang nagsignal siya sa lahat na huminto, nakaramdam siya ng mga halimaw sa unahan. Humanda ang grupo sa laban kontra mga goblin. Iniutos ni Orhan kay Caroline na siya ang unang umatake. Tumakbo siya pasulong ngunit napalabis ang galaw at maaaring kailanganin ng suporta. Handa ng utusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng buffs, ngunit nagsimula na si Logan, ayaw maghintay. Pagkatapos ng lahat, kung hindi man hero si Orhan, kahit sino ay kayang gawin ang mga ginagawa niya. Naiintindihan ni Orhan ang iniisip ni Logan, ngunit nanatili siyang kalmado. Tumingin siya kay Sofia at nakita siyang nakaharap sa isang orc. Natigilan siya dahil sa trauma mula sa nakaraang muntik na mamatay na karanasan sa dungeon, kaya hindi siya makagalaw. Pinili ni Orhan na huwag munang makialam. Inisip ni Logan na palpak si Orhan bilang guro at lumapit para tumulong. Ngunit napansin niya na lihim na nag-cast si Orhan ng agility debuff sa orc, binigyan si Sofia ng pagkakataong makabawi ng composure. Tiniyak ni Orhan sa kanya na sapat ang lakas niya para harapin ang banta, ngayong hindi siya nag-iisa. Nariyan sina Caroline, Logan, at mismo si Orhan upang suportahan siya. Pinagkalooban ng kumpiyansa, pinakawalan ni Sofia ang isang advanced fire javelin, winasak ang orc. Nagulat si Orhan, hindi niya alam na kaya pala ni Sofia ang gumamit ng advanced na mahika. Pinuri siya ni Caroline, namangha sa galing na ipinakita niya. Pinasalamatan ni Orhan si Sofia sa mahusay na ginawa. Si Logan, gayunpaman, nanatiling hindi makapaniwala. Ang paraan ng pag-handle ni Orhan sa sitwasyon, agad na pag-cast ng nakatagong agility debuff, ay kahanga-hanga. Hindi maintindihan kung paano siya pinalayas ng Hero Party sa kabila ng ganitong kakayahan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Naabot ng grupo ang ika-35 na palapag, at sinalubong sila ng isang dambuhalang tarantula. Nataranta si Logan, alam niyang wala sa kanila ang kayang harapin ito mag-isa. Napag-isipang umatras, ngunit agad siyang inutusan ni Orhan na mag-cast ng agility, magic, at durability buff sa buong team upang makapagsagawa ng atake. Sa tingin ni Logan, parang baliw ito, ngunit si Caroline ay nag-charge na pasulong. Sinubukan niyang sumunod, ngunit pinigilan siya ni Orhan, ipinaliwanag na bilang supporter, magiging mahina siya sa unahang linya. Inutusan ni Orhan si Caroline na tumalon sa ibabaw ng spider at atakihin ang likod nito. Nakapindot siya ng matitibay na suntok, nakakuha ng atensyon ng spider. Binigyan siya ni Orhan ng babala na iwasan ang lason nito, dahil sa kanyang agility, kaya niyang makahabol dito. Samantala, pinanatili ni Logan ang mga buffs habang inihahanda ni Sofia ang kanyang spell. Nang makast, pinakawalan ni Sofia ang maraming air slashes, naputol ang 4 na paa ng spider at bumagsak ito. Malayo pa sa wakas ang labanan. Inutusan ni Orhan si Logan na palakasin muli ang lakas at agility ni Caroline.
Sa una ay naguluhan si Logan, ngunit agad niyang naintindihan ng tumira ang spider ng mga thread, sinubukang hilahin si Caroline papasok sa bibig nito. Inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng strength buff ng maaga upang makalaya si Caroline. Kahit ganoon, mahina pa rin siya. Tahimik na pinatibay ni Orhan ang talam ng kanyang daga, binigyan siya ng sapat na lakas upang makatakas. Pagkatapos, inutusan niya si Sofia na atakihin ang spider gamit ang isang rock bullet, tapusin na ito. Binati ni Orhan ang lahat, at bumalik sila sa ibabaw. Kinabukasan ng huling pagsulong patungong ika-51 na palapag, kaya pinaalalahanan sila ni Selma na magpahinga ng mabuti. Habang aalis na si Orhan, tinawag siya ng dalawang kapwa supervisor, hindi para pagsabihan, kundi para anyayahan sa hapunan. Hindi siya masyadong nakipag-usap sa kanila noong ekspedisyon, kaya pumayag siya, at sabay silang nagtungo sa tavern. Samantala, sina Sofia, Caroline, at Logan ay naglakbay pauwi sakay ng karwahe. Paulit-ulit sa isip ni Logan ang mga ginawa ni Orhan. Naalala niya nang banggitin ni Sofia kung paano siya iniligtas ni Orhan mula sa isang grupo ng orc. Na-curious siya at tinanong kung naalala niya ang estilo ng pakikipaglaban niya. Inamin ni Sofia na hindi siya gaanong nakapokus, ngunit naalala niya ang malakas na hangin nang tumapak si Orhan, kasunod ang enchantment sa kanyang espada bago hiwain ang mga orc. Napag-alaman ni Logan na malamang isang sharpness enchantment iyon, isang bihirang kakayahan, dahil ganitong mahika ay nakakaapekto sa armas at hindi sa tao. Ang pinakamalaking palaisipan para sa kanya ay kung paano napakahusay gamitin ni Orhan ang espada, sa kabila ng pagiging kilala sa kanyang husay sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya maintindihan kung bakit ganyan ang kilos ni Orhan, ngunit naalala niyang narinig niyang kamakailan lang ay lumipat ito sa papel na attacker. Nadismaya si Logan nang malaman na pinalaya si Orhan sa hero party at nakaramdam ng pagtataksil dahil sa sinasabing kahinaan nito, ngunit mali siya. Perpekto namang gumana si Orhan bilang supporter, gamit pa nga ang agility debuff sa isang orc, isang gawain na mas mahirap kaysa sa nakikita. Iba ang debuff sa karaniwang buffs, bihira pa nga itong icast ni Selma dahil sa kahirapan nito. Ngunit walang kahirap-hirap itong naisagawa ni Orhan. Pinag-aralan niya ng husto ang battlefield, nagbigay ng eksaktong utos, at naipakita ang prediksyon sa huling atake ng tarantula. Nilampasan niya ang kakayahan ng anumang enchanter na nakita ni Logan. Ang paglilipat sa papel na attacker ay halos walang saysay. Tinanong ni Caroline kung malakas ba si Orhan sa espada. Kinumpirma ni Sofia na oo, kung hindi, hindi niya mapapatay ang mga orc na umatake sa kanya. Naintindihan ni Logan na henyo si Orhan, bihasa sa parehong mahika at espada. Alam niyang hindi niya ito malalampasan, pero ipinangako niyang hindi sisuko. Tahimik na ipinangako ni Logan na matutunan ang lahat ng kaya niya mula kay Orhan at lumakas upang balang araw ay maabot ito. Samantala, nag-enjoy sa hapunan sa tavern sina Orhan at ang iba, namangha sa pagkain. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya para magsaya sa hero party, sumagot si Orhan na bihira siyang magkaroon ng oras, palaging abala sa pamamahala ng mga gawain at errands ng party. Nakakapanibago iyon. Ang artikulong nagsasabing walang silbi si Orhan ay lalo pang naging masama ngayon, dahil siya pala ang haligi ng hero party. Sinabihan siya nilang huwag pansinin ang mga ingrato, at ang marinig silang ipagtanggol siya ay napakahalaga. Nagpasalamat si Orhan sa kanilang suporta. Mayroon pa rin silang mga tanong. Ayon sa kanilang nalalaman, si Orhan ay dating enchanter sa hero party, at napakahusay pa, ayon kay Selma. Nagtaka sila kung bakit siya lumipat sa frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na bumalik siya sa espada pagkatapos umalis sa party dahil ito palagi ang kanyang pangarap. Dati siyang swordsman at pinangarap maging pinakamahusay, inspirasyon ng husay ng kanyang lolo sa espada. Tinanong nila kung bakit siya naging enchanter sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi ito kanyang desisyon. Sa mga unang araw ng hero party, habang naglalakbay sa mas mababang palapag, lumalakas ang mga halimaw. Hindi na makasabay ang dating komposisyon ng party. Sa panahong iyon, lumawak ang impluwensya ni Selma, at napagpasyahan ng party na kailangan nila ng enchanter. Si Orhan, na kayang matutunan ng kahit ano, ay natural na pumalit sa papel. Mahirap itong sakripisyo, ngunit ang kanyang pagsisikap ang nagbigay daan sa party upang marating ang ika-74 na palapag. Gayunpaman,
Inamin ni Orhan na hindi rin ito ganap na maganda. Bagamat pinalakas ng kanyang paglipat ang kanilang progreso, ang mas matalinong paraan ay ang dahan-daang pagsulong, unti-unting pinapalakas ang sarili, hindi pa sila handa para sa ika-74 na palapag. Sigurado siya na wala talagang tsansa ang Hero Party na malampasan ito sa kanilang kasalukuyang estado, at ang subukan iyon ay magiging kahangalan. Napansin ng iba na napasigla si Orhan, kaya inilipat nila ang usapan, tinanong kung anong uri ng swordsman ang nais niyang maging. Ipinaliwanag ni Orhan na gusto niyang maging jack of all trades na swordsman, kayang maglakbay kahit sa mas mababang palapag mag-isa. Namangha ang iba, hindi pa nila narinig ang ganitong ambisyon, ngunit sa Orhan, tiwala silang kaya niyang makamit ito. Kinabukasan, bumaba ang Hero Party sa dungeon, sa kabila ng babala ni Orhan na ang pagsubok sa ika-74 na palapag sa kanilang kasalukuyang estado ay mapanganib. Mukhang malapit na silang gumawa ng malaking pagkakamali. Subscribe para sa next episode.